Tingnan naman yung dalawang kontrabidang sips. Mula nang binigay itong lupaing ito ni Tatay Rene sa amin, ganyan na yung trato niyo sa amin. Sip-sip ka kasi! Binilog mo ang ulo ng matanda para maging sa'yo itong lupain na to. Bayo ka! Talaga! 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 Tulungan niyo kami! Ang tatay mo, Oscar! Ang tatay mo nagdulas! Ano nangyari? Nasaan? Nakita ko yun dyan. Kasama si Janet eh. Tinulak ni Janet si Tatay Rene? Ano ibig mo sabihin tinulak? Pagmukain nating guilty si Janet na tinulak niya si tatay para mabagok ang ulo. Eh kapag nakakulong na siya, wala na siya magagawa. Sa atin na ang bahay at lupa. Hoy! Umalis kayo dyan. Layo yung tatay ko. Isa kang kriminal! Ikaw lang yung mga sinasabi niyo. Wala na kayong karapatan dito. Lumayas na kayo! Pwede kang magstay dito. Papayagan kita. Pero sa isang kondisyon. Magkakatulong ka. Di ba sabi ko sa'yo, ayusin mo yan? Bakit hanggang ngayon nandiyan pa yan? Huwag kang mag-alala. Kasi malapit na akong makalaya, anak. Malapit na. Hoy! Ano yung araw itong labada mo? Ulitin mo! Kanina pa po ako naglalaba, Chang. Sumasagot ka pa, laban mo nga ulit, sabi ko, di ba? Baka nakakalimutan mo. Katulong ka dito, ako nagpapakain sa'yo! Ulitin mo itong labada mo, ha? Ulitin mo lahat yan! Ako yung karapatan! Ano ba? Sakit ka ba, ha? Palamunin ka dito! Palamunin ka, ha? Ako nagpapakain sa'yo! Buisit ka talaga! Palamunin! Ulitin mo lahat yan, ha? Huwag nang mauulit ang pangit na paglalaba! Si Grace, nasaan? Ba't hindi mo kasama si Grace? Hindi siya makalabas ng bahay ni Tina eh. Bantay sarado siya doon. Mare, kunin mo na ang anak mo. Lusahip na Tina na yun. Awang-awa na ako sa kanya eh. Dami nating mga baboy, ano? Siguro malaki nang kita natin ngayong taong ito. Kaya sa susunod na taon, magdadagdag na tayo ng koral. Talaga? Ay! Ano? Bago to eh! Kabibili ko lang eh! Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Ako na lang po maglalaba. Palit lang ako sandali. Sige. Chang, hindi ko po talaga sinasadya. Talaga? Ha? Ikaw talaga? Ikaw talaga? Nananadya ka eh, ha? O tatanga-tanga ka, ha? Siguro pareho, no? Siguro pareho. Chang, tama na po! Hindi ka dito. Bitawan mo yung anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Nay, tama na! Nay! Walang iya ka, Tina! 7 taon! 7 taon, Tina! 7 taon! Walang iya ka! Janet? Oo, ako to! Nay? At nakalaya na ako, Tina, at magtutusa tayo ngayon! Anong nandito ka? Makakalimutin ka na ngayon? Di ba ikaw yung nagpakulong sa akin? 7 taon lang yon. Hindi sapat yon na makulong ka para sa krimen na ginawa mo. Anong krimen pinagsasabi mo? Alam natin ang totoo, alam natin ang katotohanan. Kaya mo mabago ang lahat, Tina, pero ang katotohanan hindi. Kaya andito na ako ngayon. Kinuha niyo na lahat sa akin, pati tong anak ko inaalipin niyo. Kaya babawiin ko na ang lahat ngayon. Ano babawiin? Anong babawiin mo, ha? Hindi ako aalis dito. Aba, napakalaki na ng ginastos namin dito sa lupain na to. At saka yung anak mo, yung damit niya. Sinong gumastos niya? Yung pagkain niya. Sinong nagpakain sa kanya? Dapat lang na sa amin to. Pwes, Tina, andito na ako ngayon. At babawiin ko na ang anak ko. Hindi mo na siya maaalila pa. Hindi mo kami kaya, Janet. Hindi mo kami kaya. Sa akin siya. Sa asawa ko tong lupa na to, Tina. Pinamana to ni Tatay Rene
sa asawa ko, kaya anong pinagsasabi mo dyan, ha? Kung gusto mo talaga ng lupang to, sige. Kalahating milyon. Eh, garapal ka naman palang hayop ka eh. Janet? Mga hindi kayo makatarungan? Kami pa ang magbabayad? Mga wala kayong karapatan sa lupaing ito! Mga hayop kayo! Umalis kayo dito! Layas! Layas! Mga anak kayo ni Satanas! Wala kayong karapatan dito! Alas! Alas dito! Alas! Wala kayong karapatan dito! Umalis kayo! Alas! Noong nakakulong po ako, nagtiwala lang ako sa Panginoon na makalaya ako dahil wala namang akong ginagawang kasalanan. Kahit anong hirap mating sa buhay ko, alam ko nga hindi ako binigyan ng Panginoon ng pagsubok, hindi ko kayanin. Ano nangyari? Anong ginawa sa inyo? Ay nako, yung Janet na yan. Nilublub ako sa kanin baboy tapos pinagtatapunan pa ako ng lupa. Dapat yan, namatay na sa kulungan yan eh. Dapat nabulok yun doon. Hindi ko nga alam kung bakit nakalaya yan eh. Eh, paano ngayon yan? Paano kung tsak na babawiin niya na yung lupa? Eh, paano kung ungkatin niya rin yung nangyari kay Kuya Rene? Subukan niya! Hindi niya tayo kaya. Basta walang laglagan, ha? Kahit anong mangyari. Oo naman. Kung kaya ko siyang mapakulong noon, eh di lalo na ngayon. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Kailangan sirain natin ulit yung babaeng yan. Halika na, anak. Makakalayas ka na sa impyerno ng bahay na to. Halika dito! Hindi pwede! Aalis na ako! Wala kang karapatang pigilan akong umalis kasi masama kang tao. Wala kang utang na loob. Hindi pwede! Matapos kitang binilisan! Ha? Matapos kitang pakailan! Ano? Ha? Kulang pa yan sa lahat ng kawalangyang ginawa mo sa pamilya ko. Saktan mo ng lahat, wag lang ang anak ko. Irereklamo kita! Pakukulong kita! Physical injuries! Hindi na ako natatakot sa'yo. Gusto mo, dagdagan mo pa eh. Nay, tama na po. Ang lupa? Lupain pa yung gusto mo, ha? Ito, ayan. Kainin mo. Sa'yo na yan, dahil yan ang nababagay sa'yo. Dumi. Yan yung gusto mo, di ba? Dahil hindi mo pagmamayari ang anak ko. Nay, tama na po. Alas na po tayo. Miss po kita. Miss din kita, anak. Mare, oh. Yan. Naku, Mare, pagpasensya na itong kubo ko, ha? Gusto ko mampaayos to, eh. Kulang ako sa budget. Ano ka ba, Mare? Ako nga humihingi ng dispensa kasi kami pa yung nakikita na dito sa bahay mo. Wala yun, Mare. Alam mo, tumira muna kayo dito mag-ina, ha? Hanggat hindi pa kayo nakakabawi at saka hindi pa kayo nagkakaroon ng pagkakakitaan. Wala naman akong kasama dito. Mabuti ngayon nandito kayo. Ay, salamat, Mars. Salamat po. Mare, ano ba? Ngayon pa ba tayo mag-iiyakan? Kumain na lang kayo. Ubusin nyo to. Ayan, ubusin yan. Handa ko yan sa inyo. Pero Mars, gusto ko talagang mabawi yung lupa namin. Pero di ko alam kung paano yung gagawin ko. Alam mo na, kinamatay na yun ng tatay mo at saka ni tatay rin eh. Pero Nay, ang importante po, magkasama na tayo ngayon. Kaya pa natin bumangon sa buhay, Nay. Kakayanin po natin lahat ng to. Mare, tama si Grace. Kung ako sa'yo, huwag mong iniiyakan yung lupa. siguro magtitinda na nga lang ako ng gulay, no? Para naman
kahit papano may pantustos kami ni Grace sa mga kakanin namin at saka sa pang-araw-araw namin gastusin. Tutulungan kita, Nay. Kaya natin to, di ba? Naman. Kakayanin nating lahat dahil magkasama tayo. At pangako yan na hindi na tayo maghihiwalay pa. Salamat ah. Gulay! Gulay kayo dyan! Talong, pechay, kangkong, okra, gulay! Berto! Berto! Ano? Okay ka lang ba? Mag-ingat ka kasi sa susunod. Pakabait mo, Janet. Pakabuti ng puso mo. Ginawa ko lang naman yung tama, Berto. At saka, sana maniwala ka naman ngayon na wala talaga akong kinalaman sa pagkapatay ni Tatay Rene. Gulay kayo dyan, sariwang-sariwa to, talong. Ampalaya po, okra. Okra. Ate, okra po, ampalaya. Ate, gulay ka. Anong kailangan mo? Sariwa to. Okra kayo? 10 lang, ate. Sige O, yan. ate. Oo, yan. Tagdagan mo pa, anak. Kulang pa. Sige po. Ay, kulang pa, anak. Ay, nako! Kala mo, nagbebenta lang ng gulay, mamamatay tao pala. Nako, uy, mag-iingat ka. Baka may lason yung mga gulay na yan. Delikado yan. Ate. Pwede ba lubayan nyo na kami, ha? Ano bang atraso namin sa inyo? Nagtatrabaho kami dito ng marangal. Marangal? Marangal ba ang maging kriminal? Ang pumatay ng tao? Hindi kriminal ang nanay ko. Habang buhay ng kriminal ang tingin sa nanay mo. Dahil sa kagagawa nyo yung mag-asawa, alam kong minanipula nyo lang lahat ang sitwasyon para magmukha ako yung may kasalanan. Para ano? Makamkam yung lupa namin, ha? Alam mo, kayo ang kriminal, hindi ako. Kriminal? Ako? Sa tingin mo, mukha akong kriminal, ha? Tingnan mo nga ang suot ko. Kayo ang ugaling kriminal. Hoy! Mabait ang nanay ko, inosente siya. Anak ka ng kriminal. Isa ka pa eh. Pare-pareho lang kayo. Mag-inang kriminal. Alam mo, Grace, tagal na ako Grace. nagtitimpi sa inyo. Ano? Lumayo na nga kami ng nanay ko. Lapit pa rin kayo ng lapit sa amin. Grace! Grace! Grace kayo! Tama na! Tama na sa amin! Umalis kayo dito! Ano ka ba? Umalis kayo dito! Alas! Hindi ka kriminal ang nanay ko, di ba? Tama na! Tina! Umalis kayo dito! Tama na! Tubayan niyo na sila, Janet! Bakit? Kami nga ang sinugod eh. Tapos kami aatras? Tumigil ka na sa pagsisinungaling mo. Sinungaling? Patong-patong na yung maliit pagsisinungaling niyo eh. Punong-puno na ako sa inyo. Berto! Damay ka rin dito, Carlos. Wala na kayong ginawa kundi magsinungaling at manggamit ng tao eh. Tumahimik ka. Sawa-sawa na ako sa inyo. Tumahimik ka! Hindi kami Sasabi mo, ha? sinungaling! Berto. Janet, Berto! patawarin mo. Inosente ka. Alam ko nadulas na si Kuya Rene at wala kang kasalanan. Tumahimik ka! Hindi totoo yan! Nakita mo ang lahat? Nakita ko. Wala kang kasalanan. Berto, tulong! Tulong! Tinangka mo pa nga siyang tulungan eh. Walang kasalanan! Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Ano ka ba? Hindi ba kinidsapan niyo ako? Hindi na! Buko ka na! Ano buko? Buko ka na! Wala akong ginagawang masama, ha? Ikaw! Papakulong kita! Papakulong ko kayo! Sige lang! Kayo ang kriminal! Alas! Alas!
Carlos, hindi naman kasi tama yung ginawa nyo. Berto, sandali. Hindi ka namin pinapunta dito para makipag-away, ha? Matakot kayo sa Diyos. Umami na kayo sa ginawa nyo kay Janet. Alam mo, mahirap yung pinapagawa mo, ha? Kung wala nang paraan para mapagbago isip mo, Berto, ayaw naman din namin talaga ng gulo. Kaya ka nga namin inimbitahan dito para makapag-usap tayo na maayos. Siyempre, pamilya tayong lahat, di ba? Hindi na magbabago yung desisyon ko, eh. Sasabihin ko na yung totoo. At sana kayo rin. Sabihin nyo na yung totoo. Kausapin nyo si Janet. Malay nyo, mapatawad niya kayo. Hindi niya ituloy yung demanda. Berto, malabo na yan, eh. Kami ba wala namang magawang paraan para magbago ang isip mo? Hindi na magbabago yung desisyon ko. Pasensya na kayo. Sige. Kung nakapag-desisyon ka na, naiintindihan namin. Kalma ka lang. Sige, inumin mo na yan. Salamat. At naintindihan niyo ako. Mauna na ako. Nga pala. Kung ako sa inyo, kausapin niyo si Janet. Hindi pa huli ang lahat para itama ang mali. Di ba? Ingat. Okay. Ingat ka! Hindi na magbabago yung desisyon ko. Sasabihin ko na yung totoo. At sana kayo rin. Kalma ka lang. Sige, inumin mo na yan. Salamat. At naintindihan niyo ako. Mauna na ako. Ingat. Okay. Ingat ka! Oh! Ano nangyayari dito? Bakit pinag-iimpake? Tina, nalintikan tayo. Buhay si Berto. Ano? Nasa ospital. May tumulong sa kanya kagabi. Importante, umalis na tayo ngayon din. Malamang yan, didiin tayo ni Berto. Madadagdagan pa yung kaso natin. Anong gagawin natin? Alis na tayo dito. Lilipat muna tayo doon sa tiyahin ko. Kapit tayo. Mari, nagpunta na nga pala ako sa public attorney's office. Kasabi sa akin ni attorney, may laban yung kaso ko kay Carlos at Tina. Talaga? Sa wakas makakamtan mo na rin ang hustisya. Mapawalang sana ka na at saka malilinis na ang pangalan mo. Nay! Nay! Nay, bilis po. Paalis na po si Nachang Carlos. Nag-aaral sa balutan na po sila. Hindi ba sila pwede tumakas? Halika na! Tara na, bilisan natin. Sakay! Naku! Tumigil kayo! Tumigil kayo! Hindi kayo pwede makatakas sa batas pa itong batong mga kasalanan nyo! Hindi kaya yan! Tao, ha? Ipapakulong pa namin kayo! Hindi kayo makakulungan! Mga halos kayo! Bawal kayo umalis! Anong ginagawa nyo, ha? Pumasok sa loob! Pumasok ka sa loob! Nay! Tumigil na kayo, ha? Papatulong ko talaga kayo! Subukan Hindi niyo, ha? nangingialam, ha? Okay kayo umalis! Mapakulong pa namin kayo! Sama nyo! Buisit! Diyan! Bumalik kayo dito! Bumalik kayo! Papakulong pa namin kayo! Pagdating daw sa pera, lumalabas ang tunay na ugali ng isang tao. Pag nakulong ka na hindi naman talaga ikaw yung may kasalanan, maaari kang mag-file ng compensation. Dito, maaari kang makakuha ng $1,500
per month dun sa panahon na nakulong ka. Kailangan mong i-file yung claim within 6 months from the time na na-release ka sa imprisonment. Pwede mo ring kasuhan yung tao na nag-impute sa'yo ng crime na ikaw yung gumawa kahit na hindi ikaw yung gumawa. Pwede kang mag-file ng perjury or false testimony under the revised penal code. Sa ngayon, pilit na bumabangon si Janet para makapagsimula muli. Ngayong nakamit na niya ang hustisya. Sobrang saya po dahil makasama ko ng yung mga anak ko. Tagal nang hindi kami nagkasama, 7 taon. Alam naming hindi naging madali ang pinagdaanan ni Janet sa buhay. Actually, siya mismo yung nagsulat sa Wish Ko Lang para ibahagi ang kanyang kwento. Kaya naman, kakamustahin po natin siya ngayon. Hi, Janet! Welcome sa Wish Ko Lang. Naku, maraming salamat ha sa pag-share ng kwento mo sa aming programa. Ano, kamusta ka na ngayon? Sa ngayon po, okay naman po ako ngayon. Dahil nandito na ako sa labas. Grabe yung hirap na nalampasan mo, Janet. Mabuti kasama mo ngayon yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Paano ka bumabawi ngayon sa mga panahon na nawala sa inyo? Hangad ko na lang po sa Panginoon para sa pamilya po. Nako, hanga talaga ako sa dedication mo at tibay ng loob. Hindi ka talaga sumuko sa mga pagsubok, di ba, Janet? Maraming salamat po, Miss Vicky Morales. Siyempre, dahil gusto ka naming tulungan sa pagsisimula mo muli, may mga inihanda kaming sorpresa para sa iyo, Janet. Masaya po ako dahil binigyan ninyo kami ng baboy. Sobrang saya po talaga. At para sa suportang ibinibigay naman ng komunidad ngayon kay Janet, handog ng Wish Ko Lang ang isang munting salo-salo para sa kanilang barangay. Dinagdagan na rin natin ng grocery items ang sari-sari store ng pamilya ni Janet at pastry products. Matatanggap din ni Janet ang mga negosyo package na ito. Coffee business at brand new kitchen appliances. Ayan, Janet, Wish Ko Lang Savings. Tulong pinansyal ng aming programa para sa bagong pagsisimula mo. Daghang salamat po sa Wish Ko Lang. Sa una, nagsulat ko. Ug karon, niabot na ang ipangayo ko. Naghirap man dahil sa maling paratang. Salamat po, salamat. Napatunayan naman ang kwento ni Janet na sa bandang huli, laging mananaig ang katotohanan. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.